Matapos tulungan si Wang Xiaoji na lutasin ang problema sa paaralan, umalis si Li Yifan at bumalik sa kanyang tirahan. Nagbihis siya sandali at lumabas para maghanap ng trabaho. Siyempre, ang mga resulta ay napakalinaw. Nang marinig ng mga medical center na yun na nang recruit ng mga tao ang kanyang pangalan, naging kakaiba ang kanilang mga ekspresyon, at pagkatapos ay itinaboy nila siya. Ito ay ginawa sa kanya ng walang awa. Sa puso niya, lalo niyang kinasusuklaman ang big shot na iyon. Wala siyang gaanong natamo noong nakaraang araw. Pagkatingin sa oras, halos alas 5 na ng hapon. Walang magawa, maaari na lamang siyang bumalik muna at maghanap ng trabaho bukas. Gayunpaman, sa daan pabalik, nang mag-shortcut siya at naglakad sa isang eskinita, naharang siya. Nahanap din kita sa wakas. Ang mga pumipigil sa kanya ay ang mga gangster na nangongolekta ng protection fee noong isang araw. Tumingin si Huang Mao kay Li Yifan at may mabangis na ngiti sa kanyang mukha. Nagbago ang mukha ni Li Yifan. Medyo nagulat siya na mahanap siya ni Huang Mao at ng iba pa. Huling beses na binugbog niya ang mga ito. Akala niya ay hindi maglalakas loob si Huang Mao at ang iba pang manggulo, ngunit hindi niya inaasahan na haharangan siya ng mga ito sa lugar na ito. Nanlamig ang mga mata nito sa kanila. Ano, gusto mo bang mag-higanti? Damn it! Kung makaasta ka akala mo kung sino ka. Galit na galit si Huang Mao. Tinitigan niya si Li Yifan gamit ang kanyang triangular na mga mata, na sana ay mapunit niya si Li Yifan sa 1,000 piraso. Huang Mao, siya ba ang nanakit sa iyo noong araw na yon? Itinuro ng kalbong lalaki sa tabi ni Huang Mao si Li Yifan at tinanong si Huang Mao. Siya ay 1.7 metro ang taas. Hindi siya pandak, at malakas ang kanyang mga kalamnan. Napakalakas niyang tingnan. May tattoo na tigre na may malaking tinik sa kanang braso. Brother Bao, ang bastos na to. Pinipigilan niya tayong mangolekta ng mga lagay. Binugbog pa niya ang mga kapatid natin. Tinuro ni Huang Mao si Li Yifan at nagmura. Noong araw na yon, siya ay pinalo ng husto. Gumaling lamang siya matapos magamot sa ospital ng 1 linggo. Kahit anong mangyari, kailangan niyang mag-higanti kay Li Yifan. Boom! Sinampal siya ng kalbo sa mukha at dinuraan sa lupa. At nagmura, damn it! Napakawalang silb niyo. Binatukan kayong 4, at dinala ka pa niya sa ospital. Pinahiya niyo ako. Tinak pa ni Huang Mao ang kanyang matingkad na pulang mukha, ngunit hindi siya nang ahas na magalit. Napigilan lang niya ang kanyang hinaing at sinabing, Kuya Bao, huwag mo akong sisihin dito. Napakahusay ng batang iyon sa pakikipaglaban. Siguradong nagpraktis siya ng martial arts. Kalokohan, ngumuso si Kuya Bao mula sa kanyang ilong at nagmura, basura ka yata. Kung hindi mo man lang matalo ang ganyang bata, ano pang silbi mo? Hindi siya naniniwala na si Li Yifan ay napakagaling sa pakikipaglaban, ngunit alam niya ang kakayahan ng kanyang mga nasasakupan. Lumingon si Kuya Bao at tumingin kay Li Yifan. Hinawakan niya ang bakal na tubo sa kanang kamay at ritmo itong tinapak sa kaliwang palad. He grinned hideously and said, Anak, kilala mo ba kung sino ako? Kalmado ang ekspresyon ni Li Yifan. Bukod kay Huang Mao, ang iba sa mga taong ito ay mga estranghero na hindi pa niya nakita noon. Parang lahat sila nasa iisang grupo. Mahina niyang sinabi, hindi kita kilala. Hindi mo ako kilala? Ngumisi si Brother Bao, hindi mo man lang ako kilala? Sino ka para saktan ang mga tauhan ko? At pinipigilan mo akong mangolekta ng mga lagay? Ayaw mo na bang mabuhay? Hindi nagbago ang ekspresyon ni Li Yifan. Malamig siyang ngumuso, yan ang dapat nilang ipaglaban. Naglakas loob pa silang mang-agaw ng pera ng ibang tao para iligtas ang kanilang buhay. Naawa na sila sa pambubugbog sa kanya. Anak nang, saang bundok ka ba galing at hindi mo ako kilala? Galit na galit si kapatid na Bao. Bahagyang pinaikit ni Li Yifan ang kanyang mga mata, hindi lang kita gustong makausap, gusto rin kitang bugbugin. Lintek, binata, kung hindi kita papatayin ngayon, hindi ako magiging si Brother Bao. Galit na galit si Brother Bao. Hinawakan niya ang bakal na tubo at inihagis sa ulo ni Li Yifan. Si kapatid na Bao ay napakatanyag sa pakikipaglaban. Siya ay napakawalang awa at brutal. Ginamit niya ang bakal na tubo para basagin ang ulo ni Li Yifan. Mabilis at walang awa ang kanyang bilis. Kung tamaan siya, kahit hindi siya mamatay, siguradong may kalalagyan siya. Makapangyarihang Brother Bao, sipin mo siya. Damn it, ang lakas ng loob niyang kalabanin tayo. Patayin mo siya.
Ang mga gangster sa likod ni Brother Bao ay tuwang-tuwa na sumigaw. Ayon sa kanilang karanasan, kapag gumawa ng hakbang si Brother Bao, siguradong patay na ang kalaban. Humph! Nanlamig ang mga mata ni Li Yifan, ngunit hindi siya umiwas. Sa sandaling ibinaba ang bakal na tubo, sinunggaban niya ito ng napakabilis ng kidlat. Panay ang pagsalo niya sa bakal na tubo. Anak nang, sinasalo mo lang lahat ng pag-atake ko. Nagulat si Brother Bao. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang kanyang atake. Ano, ang paghampas na yon ay mayroon ng hindi bababa sa 200 pounds ng puwersa. Si Li Yifan ay mukhang isang payat na estudyante, ngunit talagang nakayanan niya ang napakalaking puwersa. Gayunpaman, hindi siya nagpanik. Napalunok siya ng laway at mariing idiniin gamit ang kanang braso. Hindi siya naniniwala na hindi niya kayang patayin si Li Yifan sa kanyang lakas. Gayunpaman, ang kakaiba ay kahit anong pilit niya, ang bakal na tubo ay sinasalo lang ni Li Yifan na parang balewala lang. Kahit anong pilit niya, hindi siya makagalaw sa bawat pagsalo ni Li Yifan. Damn it! Nakaramdam ng matinding kahihiyan si Brother Bao. Mabilis niyang hinawakan ang bakal na tubo at akmang hihilahin ito pabalik. Hindi siya hinayaan ni Li Yifan na makuha ang gusto niya. Ginamit niya ang kanyang kamay para hawakan ang dulo ng bakal na tubo. Bigla niya itong pinaikot at pinaikot paikat. Pinahit niya ito pakanan at saka hinayla paarap. Halos mabali ng malakas na puwersa ang kamay ni Brother Bao. Mabilis niyang binitawan ang kamay niya at patuloy na winawagayway ang kamay at nagmumura, "Aray ko! Masakit!" Sigaw ni Brother Bao. Ang bakal na tubo ay nasa kamay ni Li Yifan. Napatingin siya sa solid steel pipe. Ang bakal na tubo ay napakabigat. Kung ordinaryong tao ang tamaan nito, siguradong dugo ang makikita. Hinawakan niya ang bakal na tubo at hinampas ito sa bungo ni Brother Bao. Bang! Isang tunog ng basag ng buto ang narinig. Tumalsik ang dugo sa lahat ng direksyon. Malakas ang sigaw ni Brother Bao. Umagos ang dugo sa kanyang ulo at bumagsak. Minulat niya ang kanyang mga mata, at patuloy na kumikibot ang kanyang katawan na parang may epilepsy. Hindi nagtagal ay tumigil siya sa pagkibot, at saka siya pumikit. Brother Bao, nakita ni Huang Mao at ng iba pa na si Brother Bao ay binugbog hanggang mamatay. Sobra-sobra silang natakot. Namumula ang kanilang mga mukha. Nanginginig ang kanilang mga katawan habang bumagsak sa lupa. Malamig silang tiningnan ni Li Yifan. Aalis ba kayo, o gusto ninyong hatawin ko din ang mga ulo ninyo at bumagsak para samahan siya? Nang marinig nila ito, paano pa maglalakas loob ang mga gangster na mag-alinlangan? Nanginginig sila habang bumangon sa lupa. Binuhat nila si kapatid na Bao, na nasa lupa, na patay man o buhay, at tumakbo ng mabilis hanggat kaya nila. Natakot sila na kung sila ay tumakbo ng masyadong mabagal, maabyutan sila ni Li Yifan at papatayin sila. Isang bungkos ng basura, malamig nang umiti si Li Yifan. Inihagis niya sa lupa ang bakal na tubo sa kanyang kamay. Sa kabutihang palad, siya ay mas malakas kaysa dati. Kung hindi, baka hindi niya nakaya ang pag-atake ni Brother Bao. Pumalakpak siya at naglakad sa eskinita. Naglakad siya pabalik na parang walang nangyari. Gayunpaman, huminto siya hindi nagtagal. Lumingon siya at tumingin sa likuran niya. Kumunat ang noo niya at bamulong sa sarili, ilusyon ba yon? Pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya kanina, ngunit nang lingunin niya ay wala namang tao. Hindi bale na nga, baka masyado akong nag-iisip. Pakiramdam ni Li Yifan ay masyado siyang nag-iisip. Bakit ang daming sumusunod sa kanya? Hindi naman siya isang preso na nakatakas. Naglakad siya pabalik sa kanyang tinitirhan. Dahil hindi pa huli ang lahat at medyo lampas pa lang ng alas 5, hindi pa bumabalik si Wang Kuifen. Hinawakan ni Li Yifan ang takor at naghanda na magpakulo ng mainit na tubig para maligo. Buong araw siyang tumakbo, at halos mapuno ng pawis ang kanyang katawan. Sa sandaling ito, may ilang binata na tumakbo sa bahay. Mukha silang mabangis. Nakasuot ng itim na t-shirt ang nakatayo sa harapan, at may mga tattoo na tigre sa magkabilang gilid ng kanyang balikat. Sinuta, narinig ni Li Yifan ang mga yabag at agad na tumakbo palabas ng kusina. Nang makita niya ang mga taong ito, dumilim ang kanyang mukha. Isa pang grupo ng mga gangster. Ang kakaiba ay, bagamat ang mga taong ito ay mukhang mga hoodlum, nang makita nila si Li Yifan, ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng isang napakasayang ekspresyon. Lalo na ang taong nangunguna, napasigaw siya sa gulat,
Brother Yifan, ikaw ba yan? Kumunat ang noo ni Li Yifan. Tumingin siya sa kanila at maingat na nagtanong, sino kayo? Haha, Brother Yifan, ikaw nga. Magaling, sa wakas natagpuan ka na namin. Tuwang-tuwa ang lalaking nakatayo sa harapan at tumawa ng malakas. Anong tinawag mo sa akin? Hindi kita kilala. Lalong sumimangot si Li Yifan. Nakita niya ang paraan ng pananamit ng mga taong ito. Halatang gangster sila. Natigilan ang taong nakatayo sa harapan. Siya ay balisa. Brother Yifan, hindi mo na ako kilala. Ako si Sun Qiang. Galing tayo sa iisang nayon. Hindi kita maalala. Umiling si Li Yifan. Wala siyang impresyon sa taong ito. Sa kanyang palagay, hindi siya magkakaroon ng ganoong kaibigan. Hindi kita maalala. Umiling si Li Yifan. Ako si Sun Qiang. Naglalaro tayo noon. Sa sobrang pagkabalisa ni Sun Qiang ay tumalon siya. Hindi naging madali para sa kanya na mahanap si Li Yifan, ngunit hindi niya inaasahan na hindi siya kilala ni Li Yifan. Ano ang dapat nating gawin? Ewan ko sayo, please umalis ka na. Maliligaw na ako. Tumalikod si Li Yifan at naglakad papunta sa kusina. Sinundan siya ni Sun Qiang at ng iba pa sa kusina. Lumingon si Li Yifan at tumingin sa kanila. Anong ginagawa niyo dito? Lumayas ka. Kung patuloy mo akong ginugulo, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos sayo. Si Sun Qiang ay lubhang nababalisa. Napakamot siya sa baba at likod ng ulo niya. Parang hindi talaga siya naalala ni Li Yifan. Kahit anong mangyari, kailangan niyang ipaalala sa kanya si Li Yifan. Pinuno ni Li Yifan ng tubig ang tekor at inilagay ito sa kalan. Nang tumingala siya at nakitang hindi pa sila umaalis, lalo siyang nagalit. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Kuya Yifan, hindi mo ba talaga ako naaalala? Pinunasan ni Sun Qiang ang kanyang mga kamay. Puno ng pagkabalisa at kawalan ng magawa ang kanyang mabangis na mukha, na para bang sabik na hindi siya makilala ni Li Yifan. Kumunat ang noo ni Li Yifan. Ang ilang mga tao ay patuloy na nagsasabi na kilala nila siya. Hindi kaya may ganoong bagay talaga. Pinigil niya ang pagkainip at nagtatakang nagtanong, sabi mo kilala kita, pero hindi talaga kita kilala. Mali ba ang nakilala mo? Hindi ako makikilala ng maling tao. Agad na umiling si Sun Qiang. Ako si Qiang. Nakatira tayo sa iisang nayon. Habang nagsasalita siya, iminwestre niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha. Nung bata pa ako, lagi akong may sipon. Sumunod ako sa likod mo para manghuli ng isda kasama ka. Hindi mo talaga maalala? Bahagyang natigilan si Li Yifan. Isang kalbong batang lalaki na mga 7 o 8 taong gulang ang agad na sumulpot sa kanyang isipan. Ang maliit na batang ito ay may uhog sa kanyang mukha, at hubad ang dibdib habang bumababa siya sa ilog upang manghuli ng isda. Hindi niya maiwasang mapatitig kay Sun Qiang sa gulat. Qiang, hinampas ni Sun Qiang ang kanyang hita. Napakasaya niya. Nako, Kuya Yifan, sa wakas naalala mo na. Akala ko nakalimutan mo na talaga ako. Nakahinga ng maluwag si Li Yifan. Ito pala ay si Sun Qiang. Naalala niya sa wakas. Ngayon lang, naramdaman ko na may sumusunod sa akin. Hindi naman siguro kayo, di ba? Ha, baka, isa sa mga kasamahan ko. Feeling nila parang familiar ka nung nakita ka nila. Feeling nila ikaw yung taong hinahanap ko. Kaya sinabi nila agad sakin. Mabilis akong tumakbo. Hindi ko akalain na talagang ikaw yon. Tuwang-tuwa si Sun Qiang. Sa katotohanan, naubusan na siya ng pag-asa na matagpuan ka. Gayunpaman, hindi niya akalain na ito ay isang pagkakataon. Si Li Yifan talaga ang taong yon. Nakita ko, naintindihan naman ni Li Yifan. Tumingin siya kay Sun Qiang at medyo naguguluhan. Qiang, anong nangyari sa'yo sa mga lumipas na panahon? Di ba sabi mo pupunta ka sa outer province kasama si tita? Tsaka sobrang laki ng pinagbago mo. Ni hindi kita makilala. Huwag mo siyang sisihin sa hindi niya pagkilala kay Sun Qiang ngayon lang. Noong nakaraan, si Sun Qiang ay mahina at may sakit. Lagi siyang nilalamig. Siya ay payat at pandak, at siya ay itim na parang uling. Ngunit ngayon, si Sun Qiang ay hindi masyadong matangkad, ngunit ang kanyang ekspresyon ay mabangis. Malakas ang kanyang mga kalamnan, at maaari niyang takutin ang mga tao hanggang sa mamatay sa isang tingin lamang. Para siyang ibang tao sa dati. Kung si Sun Qiang ay hindi mismo nagsabi nito, hindi siya maiisip ni Li Yifan. Hoy, huwag mong banggitin. Sa pagsasalita tungkol dito, medyo nasiraan ng loob si Sun Qiang.
Noong ako ay 10 taong gulang, pumunta ako sa labas ng probinsya kasama si tita. Akala ko lahat tayo ay mabubuhay ng maayos. Walang sino man ang mag-iisip na ang isang magandang buhay ay tatagal lamang ng ilang buwan. Nalaman ni tita na may sakit akong cancer at ginastos niya ang lahat ng pera namin para sa sarili niya. Kaya pinalayas niya ako sa Luzhou City at araw-araw akong kumukuha ng bayad sa proteksyon. Kung wala siyang kakayahan, hindi siya makakaligtas. Ang kanyang mga tato at ang kanyang mga kalamnan sa buong katawan ay nakakatakot sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mga ito. Isa rin yun sa mga dahilan kung bakit kaya niyang tumayo. Kung wala siya ng mga ito, hindi siya mabubuhay. Medyo naintindihan ni Li Yifan kung bakit naging ganito si Sun Qiang. Ang lahat ng ito ay dahil sa buhay. Kung ganoon, paano mo nalaman na malapit lang ako? Napakamot si Sun Qiang sa likod ng kanyang ulo. Paliwanag niya sa kahihiyan. Nangongolekta ako ng mga bayarin sa proteksyon sa malapit. Hindi sinasadyang narinig ko ang isang estudyante mula sa Medical University na nagsabi. Isang estudyante ang tinanggal ng Medical University. Nabalitaan ko na ang estudyanteng natiwalag ay may kaparehong pangalan sa'yo. Hindi ko akalain na nagkataon lang. I see, tumango si Li Yifan. Kuya Yifan, balita ko may isang bastardo na tinatawag na Mai Shan na binugbog ka. May naisip si Sun Qiang at nagdilim ang kanyang mukha. Oo, tama yan. Matapos mapatalsik si Li Yifan sa paaralan, inimpake niya ang kanyang mga gamit at umalis sa dormitoryo ng paaralan. Pagkatapos, pinigilan siya ni Mai Shan. Ang laway ni Sun Qiang ay lumipad kung saan-saan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at malamig na ngumuso. Damn it! Ang lakas ng loob niya at nakuha kanyang saktan. Hahanapin ko siya at sisiguraduhin kung magbabayad siya sa ginawa niya. Wag na, nabugbog ko na siya. Umiling si Li Yifan. Kahapon, binugbog niya si Mai Shan. Hindi na maglalakas loob si Mai Shan na pahirapan siya sa mga susunod panahon. Oh, naiintindihan ko. Tawa ng tawa si Sun Qiang. Pagkatapos, nilinggan niya ang kanyang ulo at tinawag ang kanyang mga kapatid. Tawagin ninyo siyang Kuya Yifan. Kuya Yifan. Tumango si Kuya Yifan at sinabing, "Kumusta, Kuya Yifan?" Sabay-sabay silang tumawag. Hoy, huwag kang ganyan. Estudyante pa lang ako. Umiling si Li Yifan. Sa mga mata niya, isa pa siyang doktor. Ayaw niyang makisali sa mga taong yon. Ikinaway ni Sun Qiang ang kanyang kamay para senadoryasan ang kanyang mga tauhan na tumahimik. Kuya Yifan, hindi ko pwedeng hayaan na lang ang nangyaring yon. Nabugbog ka na ni Mai Shan. Hindi natin siya pwedeng turuan ng leksyon. E paano ta? Nabugbog ko na siya. Ayaw ni Li Yifan na maging napakalupit. Ang pambubugbog kay Mai Shan ay maaaring ituring na paghihiganti. Hindi niya kayang patayin si Mai Shan, syempre gusto naming makaganti sa kanya. Inimbestigahan ko na ang bastos na yon. Masyadong maimpluwensya ang kanyang ama. Hindi kanya patatahimikin. Hindi ako natatakot. Kung gusto niyang sumama, sige hahayaan ko lang siya. Hindi natakot si Li Yifan sa paghihiganti ni Mai Shan. May kakayahan na siyang protektahan ang sarili niya. Kahit na dumating si Mai Shan, hindi niya ito magagawang saktan. Kuya Yifan, si Sun Qiang ay nababalisa. Sinabi na niya, bakit hindi seryoso si Li Yifan? Tumingin si Li Yifan sa kanya at seryosong sinabi, Qiang, pinahahalagahan ko ang iyong kabaitan, ngunit talagang hindi ako natatakot. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Sige, dahil sinabi ni Li Yifan, walang pagpipilian si Sun Qiang. Hindi niya mapipilit si Li Yifan. Napatingin siya sa bahay. Kuya Yifan, dito ka ba nakatira? Oo, dito na ako nakatira simula nung lumipat ako ng dormitoryo. Ito, masyadong mahirap ang mga kondisyon. Hindi makapaniwala si Sun Qiang na kayang tiisin ni Li Yifan ang ganitong kahirap-hirap na kondisyon sa tirahan. Mas malala pa ito kaysa sa mga bahay sa kanayunan. Sapat na sa akin ang tumira dito. Si Li Yifan ay walang ganoong kataas na mga kinakailangan para sa tirahan. Kailangan lang niyang manatili dito. Kung ito ay simple o hindi ay hindi mahalaga. Sumimangot si Sun Qiang, pero hindi mo ba nararamdaman na napaka-unfair para sa iyo na manatili dito? Bakit hindi ka tumuloy sa amin? Maganda ang lugar na tinitirhan ko. Malaking bahay, hindi na kailangan. Buti na lang dito ako tumira. Anyway, wala naman ako ibang mapupuntahan, kaya nagpasya ako na ito muna pansamantala. Ngumiti si Li Yifan, tila relaxed at casual.
Pinunasan ni Son Qiang ang kanyang mga kamay. Kuya Yifan, nabalitaan kong pinaalis ka sa paaralan at nawala ng trabaho. Kung wala kang mapupuntahan, bakit hindi ka sumama sa amin? Hindi mangyayari yon. Umiling si Li Yifan. Bakit? Nagulat si Son Qiang. Masama ba tayo ni Kuya Yifan? Siyempre hindi. Umiling si Li Yifan at bumantong hininga. Ako ay isang doktor. Ang pinakamalaking hiling ni Lolo ay hayaan akong paunlarin ang mga kasanayan sa medikal ng aking pamilya. Kung sasama ako sa iyo sa underworld at abandonahin ang aking mga kasanayan sa medisina. Hindi ba niya mababali ang aking binti kung alam niya? Lumuwag ang mukha ni Son Qiang, kaya pala. Ilang araw na ang nakalipas, bumalik ako sa kanayunan para makita ang lolo mo. Tinanong pa niya ako kung bakit hindi ka tumatawag sa bahay sa panahong ito. Natakot siya na baka may mangyari sa iyo, kaya hiniling niya sa akin na bigyan ka ng higit na pansin. Natigilan si Li Yifan, at naging mabilis ang kanyang paghinga. Hinanap mo ang lolo ko ilang araw na ang nakalipas. Magaling pa ba siya? Malusog na malusog ang katawan ng iyong lolo. Ngumiti si Son Qiang ng maliwanag. Ito ang klinika na pinatatakbo niya kamakailan. Palala ng palala ang negosyo. Ang mga taga-nayon sa 10 Mile 8th Street ay hindi na naniniwala sa TCM. Hindi nila alam kung gaano katagal ang klinik, kasalanan ko ang lahat. Dahan-daang kinuyam ni Li Yifan ang kanyang mga kamao. Mukha siyang guilty. Dapat ay i-enjoy ng kanyang lolo ang kanyang katandaan. Ngunit kailangan niyang magbayad para sa tuition ni Li Yifan at magpagamot sa mga tao. Kung siya ay naging kapaki-pakinabang, hindi siya pinatalsik sa ospital ng bayan at nauwi sa ganito. Kuya Yifan, huwag kang ganyan. Hindi mo kasalanan. Nang makita siyang ganito, sinubukan siyang hikayatin ni Son Qiang na may galit na tingin. Nasuri ko na, hindi mo naman kasalanan yon. Walang karapatan ang People's Hospital na tanggalin ka. Hindi natukoy ng Chi na yon ang tama sa mali at pinaalis ka ng People's Hospital. Sobra-sobra na siya. Kung ito ay hindi dahil sa iyo, ang kanyang anak ay matagal nang namatay. Mabuti kung hindi siya magpasalamat sa iyo. Ngunit siya ay nais pa ring maghiganti sa iyo. Tumahimik ka. Kumunat ang noo ni Li Yifan. Nakaramdam siya ng inis. Kuya Yifan. Galit na galit si Son Qiang. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, na-expel ka sa school roll. Kung nalaman ito ng iyong lolo, tiyak na hindi niya ito matatanggap. Sinaktan ka ng pamilya Chi na yon. Hindi natin yun pwedeng palagpasin ng ganoon lang. Huminga ng malalim si Li Yifan, ganoon pa man, huli na ang lahat. Ang kanyang pagpapatalsik sa school roll ay isang foregone conclusion na. Naayos na ang alikabok. Kahit na humanap siya ng isang malaking pagkakataon upang mga tuwiran ngayon, maaaring hindi siya maniwala sa kanya. Sa kabaligtaran, baka mapatay pa siya nito. Hahayaan na lang ba natin ng ganito? Hindi handang sumuko si Son Qiang. Ang lalaking Chi na yon ay nagdulot ng labis na gulo kay Li Yifan, at ayaw niyang makipag-ayos kay Chi. Ano pa ang silbi ng paghahanap natin sa kanya ngayon? Hindi kaya mabugbog natin siya? Paano kung bugbugin natin siya? Kaya ba niyang lutesin ang problema? Huminahon ka, huwag kang pabigla-bigla. Huminga ng malalim si Li Yifan at sinabi sa malalim na boses, ang pangunahing problema ngayon ay naniniwala siya na ako ang nagpaupo sa kanyang anak sa wheelchair at sinira ang natitirang buhay ng kanyang anak. Kung mapapagaling ko ang kanyang anak, kung gayon ang lahat ng mga problema ay malulutas. Malaki ang kapangyarihan ng big shot na yon. Hindi lang niya nagawang paalisin si Li Yifan sa People's Hospital, pinatalsik din siya sa Medical University School Roll. Maging ang mga malalaking ospital ay hindi nang ahas na tanggapin siya. Makikita na ang kanyang kapangyarihan ay medyo nakakagulat. Sinabi niya na walang paraan na makakaligtas si Li Yifan sa Luzhou City. Sa pagtingin sa lahat ng mga palatandaan ngayon, hindi siya nagbibiro. Sa panahong ito, sinubukan ni Li Yifan ang kanyang makakaya ngunit hindi makahanap ng trabaho. Walang ospital ang nang-ahas na dalhin siya. Kung mapapagaling ni Li Yifan ang anak ng lalaking may apelyidong Chi, hindi magiging problema para sa kanya na hugasan ang kanyang masamang reputasyon. Posible pang ang mabawi niya ang kanyang school roll at ipagpatuloy ang kanyang internship. Siyempre, ang kailangan ay kailangang mapagaling ni Li Yifan ang kanyang anak. Gayunpaman, kung hindi niya mapagaling ang kanyang anak, kung gayon ang lahat ay magiging walang laman na usapan. Saglit na natigilan si Son Qiang at napakamot sa likod ng kanyang ulo. Tama ka, masyado akong impulsive.
Sa pagtrato lang sa anak niya malulutas niya ang problema. Kung hindi, walang maniniwala sa iyo. Pero balita ko hinahanap ka na niya ngayon, parang gusto kanyang patayin, hindi ako natatakot na hanapin nila ako. Natural na umiiral ang hustisya sa puso ng mga tao. Balang araw, patutunayan ko ang aking pagiging inosente. Sabi ni Lee Fan sa malakas na boses. Dati, baka wala siyang tiwala, pero ngayong may heritage na siya ng medical saint, iba na. Bagamat hindi pa umabot sa yugtong mailigtas niya ang anak ni Chi sa kanyang medikal na kasanayan, hindi ito nangangahulugan na hindi na niya ito magagawa sa hinaharap. Pero ngayon, sigurado na si Chi na si Lee Fan ang may kasalanan. Natatakot siya na hindi niya hahayaang iligtas ni Lee Fan ang kanyang anak ng ganoon kadali. Naniniwala ako sa iyo. Malaki ang tiwala ni Sun Qiang sa kanya. Naalala niya na noong bata pa siya, natagpuan siyang nagnanakaw ng mga pakwan sa bukid. Si Lee Fan ay palaging makakahanap ng iba't ibang paraan upang maiwasan ang pag-agalitan ng mga matatanda. Sa kanyang mga mata, si Lee Fan ay makapangyarihan sa lahat. Kuya Yifan, pinatalsik ka ng paaralan. Ano ang dapat nating gawin sa hinaharap? Nag-aalalang tanong ni Sun Qiang. Ngumiti si Lee Yifan at mukhang relaxed. Huwag kang mag-alala, hahanap ako ng trabaho. Bagamat mahirap maghanap ng trabaho pansamantala, hanggat nasa puso ko, hindi ako natatakot na hindi ako makahanap ng angkop na trabaho. Ang daming problema, gaano man kahirap maghanap ng trabaho, basta may tiyaga, hindi siya natatakot na hindi makahanap ng trabaho. Tama ka, tumango si Sun Qiang. Naniniwala siyang hindi magbibiro si Lee Yifan tungkol sa kinabukasan ng kanyang buhay. Kababalik lang ni Wang Qifen mula sa labas. Pagpasok niya sa bahay at nakita niyang may grupo ng mga gangster sa bahay, sa sobrang takot niya ay napasigaw siya. Mabilis niyang hinayla si Wang Xiaoji sa gilid para magtago. Nakita ni Sun Qiang na may paparating at hindi niya maiwasang matigilan, ikaw ay. Bahagyang nanginig ang katawan ni Wang Qifen at namutla ang kanyang mukha. Nandito ba kayo para mangolekta ng protection fees? Wala akong pera, wala talaga akong pera. Mga bayad sa proteksyon. Muling natigilan si Sun Qiang. Hindi ako narito para mangolekta ng lagay. Sino ka? Nakaramdam siya ng pagkalito. Mangungulekta siya ng mga bayarin sa proteksyon, ngunit wala rito ang kanyang teritoryo. Hindi ka nandito para mangolekta ng mga bayarin sa proteksyon. Malinaw na hindi naniniwala si Wang Qifen at patuloy na umiling, tiyak na narito ka para mangolekta ng mga bayarin sa proteksyon. Anong nangyayari? Nandito ako para maghanap ng tao, hindi para mangolekta ng mga bayarin sa proteksyon. Sumimangot si Sun Qiang. Tumakbo si Lee Yifan palabas ng kusina at nakita niya sina Wang Qifen at Wang Xiaoji na nagtatago sa likod niya. Ngumiti siya at sinabi kay Wang Qifen, huwag kang mag-alala. Hindi sila rito para mangolekta ng mga bayarin sa proteksyon. Kaibigan ko siya. Natigilan si Wang Qifen at hindi makapaniwala sa sinabi niya. Yifan, hindi ba talaga sila dito para mangolekta ng protection fee? Hindi talaga. Si Wang Qifen ay binubuli ng mga hooligan na nangongolekta ng mga bayarin sa proteksyon noong nakaraan. May lihim siyang galit sa kanyang puso. Nang makita niya ang mga hooligan, naisip niyang narito sila para mangolekta ng mga bayarin sa proteksyon. Hinampas ni Lee Yifan ang balikat ni Sun Qiang at nakangiting sinabi, siya ay mula sa parehong nayon kagaya ko, ang aking kalaro noong bata pa ako. Huwag mong tingnan kung gaano siya nakakatakot sa pananamit. Sa katunayan, iba siya sa mga gangster na yon. Mabilis na napakamot si Sun Qiang sa likod ng kanyang ulo gamit ang simple at tapat na ekspresyon. Tumawa siya at sinabing, hindi ako nandito para mangolekta ng mga bayarin sa proteksyon. Nandito ako para hanapin si Kuya Yifan. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Wang Qifen. Kaya pala, pasensya sobrang natakot lang ako. Naisip niya na ang mga hoodlum na binugbog ni Lee Yifan sa huling pagkakataon ay nagdala sa mga tao upang maghanap muli ng gulo. Ang kanyang pangalan ay Sun Qiang. Ang iba ay kanyang mga kapatid. Ngumiti si Lee Yifan at nagpakilala sa kanila. Hello, Auntie. Mabilis na tiningnan ni Sun Qiang ang kanyang maliliit na kapatid. Napakahusay magsalita ng kanyang mga nasasakupan at mabilis na sabay-sabay na tumawag, Hello, Auntie. Nagulat si Wang Qifen at hindi pa rin sanay ang kanyang ekspresyon, ngunit mas maganda na ito kaysa dati. Ikinaway niya ang kanyang mga kamay at sinabing, basta hindi ka nangongolekta ng mga bayarin sa proteksyon.
Ngumiti siya at tumingin kay Sun Qiang at sa iba pa. Qiang, siya ang may-ari dito. Humanap muna kayo ng mauupuan. Nakakapagod tumayo. Hindi kami pagod. Walang lakas ng loob na umupo si Sun Qiang. Akala niya ay mga estranghero si Wang Qifen at ang kanyang anak. Hindi niya alam na yun pala ang may-ari. Takot siyang takutin ng mga tao, kaya hindi siya nang ahas na umupo. Sige, hindi siya pinilit ni Li Yifan. Nilinggan niya ang kanyang ulo at nakita si Wang Xiaoji na nagtatago sa likod ni Wang Qifen. Ang kanyang maliit na ulo ay sumilip at hindi naglakas loob na tumingin. Hindi niya maiwasang magtanong, kakabalik lang ni Xiaoji galing sa paaralan? Hindi, sinamahan ko siyang kumuha ng mga libro. Kasi, bukas ay makakapasok na siya sa school. Tinapat ni Wang Qifen ang ulo ni Wang Xiaoji at bumulong, Xiaoji, pumasok ka sa silid at gawin ang iyong takdang aralin. Kinuha ni Wang Xiaoji ang kanyang bagong bag at mabilis na tumakbo sa kanyang silid. Inilock niya ang pinto sa likod niya ng malakas. Nakita ito ni Sun Qiang at hindi niya maiwasang mapahiya. Mukhang natakot talaga siya ngayon. Bagamat alam niyang hindi sinasadya ang mga bata, pakiramdam niya ay hindi ito natural. Nahihiya siyang manatili pa rito at nagmamadaling sinabi, Kuya Yifan, kung wala nang iba, aalis muna ako. Bakit ka ba nagmamadaling umalis? Natigilan si Li Yifan. May gagawin pa ako. Pupunta ako sa inyo bukas. Mga kapatid, alis na tayo. Casual na nagsalita si Sun Qiang, pagkatapos ay tinawag ang kanyang nakababatang kapatid at mabilis na umalis. Sumimangot si Wang Qifen at medyo nag-aalala ang tono niya. Bakit may ganyan kang kaibigan? Pareho kaming galing sa iisang village. Hindi naman siya ganito noong bata pa siya. Hindi nagtagal, umalis siya sa village at hindi maganda ang naging buhay. Kaya siya naging ganito. Hindi siya masamang tao, alam din ni Li Yifan na masyadong mapanlinlang ang hitsura ni Sun Qiang. Sa katunayan, hindi siya masamang tao. Naglagay lamang siya ng mabangis na hitsura dahil gusto niyang mabuhay. Ang mga nakikihalubilo sa lipunan ay hindi mabubuting tao, seryosong payo ni Wang Qifen. Estudyante ka pa, dapat unahin mo ang pag-aaral mo. Hindi ka dapat sumama sa mga masasamang tao. Masisira ang buhay mo. Hindi siya masamang tao. Bukod dito, kahit na naging masamang tao si Sun Qiang, hindi natakot si Li Yifan. Naging balisa si Wang Qifen, bakit hindi ka nakikinig sa payo ko? Kung susundin mo siya, magiging masama ka sa kalaunan. Huwag mong sabihin sa akin na gusto mong sumama sa kanya sa lipunan. Hindi mangyayari yon. Pag-isipan mong mabuti. Talagang iniisip niya si Li Yifan. Noong nakaraan, binubuli siya ng mga hoodlum na nangongolekta ng mga bayarin sa proteksyon. Wala siyang magandang impresyon sa mga hoodlum na yon. Hindi siya naniniwala na ang mga hoodlum na yon ay mabubuti. Lahat sila ay hamak na marunong lang mangbuli ng mga tapat at mahihinang tao. Ngumiti si Li Yifan at seryosong sinabi, huwag kang mag-alala. Kung talagang naging masamang tao siya, lalayuan ko siya. Mabuti naman at alam mo. Ang mga tao sa lipunan ay magpapabuli sa mga ordinaryong tao. Kung ikaw ay binubuli nila, dapat kang tumawag ng pulis, wika ni Wang Qifen. Bibili ako ng gulay at magluluto. Hindi ito isinapuso ni Li Yifan. Alam niyang nagmamalasakit si Wang Qifen sa kanya, ngunit nagkusa si Sun Qiang na lumapit sa kanya. Naalala pa niya ang kanilang pagkakaibigan noong bata pa, na nagpatunay na walang gagawin sa kanya si Sun Qiang. Nagpakulo siya ng mainit na tubig at naligo. Nang sila ay kumakain ng hapunan, biglang bumisita si Chen Hoa. Nagulat si Wang Qifen nang makita siya. Mabilis niyang ibinaba ang kanyang chopsticks. Bakit ka nandito? Kumakain na ba kayo? Mukhang masama ang dating ko. Tumawa si Chen Hoa at lumingon kay Li Yifan, na nakatayo sa tabi niya. Tumaas ang kilay niya na may ngiti sa labi, ayos. Mabuti at nandito ka din. Bahagyang nagulat si Li Yifan at medyo nagulat, pumunta ka para hanapin ako. Naisip ni Li Yifan na nandito si Director Chen para hanapin si Wang Qifen at sabihin sa kanya ang tungkol sa paaralan ni Wang Xiaoji. Sinong mag-aakala na nandito si Direct Chen para sa kanya? Tama, hinahanap ko si Wang Qifen. Gusto kong malaman kung nasaan ka. Hindi ko inaasahan na dito ka nakatira. Hindi na kita kailangan pang hanapin. Puno ng kaligayahan at ngiti ang mukha ni Chen Hoa. Habang mas narinig ni Li Yifan, mas naging curious siya. Nagtataka ako kung bakit mo ako hinahanap, Direct Chen.
Sa totoo niyan, young divine doctor, nakita kong pinagaling mo ang sakit ni Joming kanina. You are magnanimous, kaya gusto kitang imbitahan na magpagamot ng isang tao, sabi ni Chen Hua na nahihiyang mukha. Huwag mo akong tawaging young divine doctor, tawagin mo lang ako sa pangalan ko. Kinaway ni Li Yifan ang kanyang kamay at ibinaba ang kanyang chopsticks. Tumayo siya at sinabing, dahil dumating si Director Chen para imbitahan akong manggamot ng isang tao, maaari kang manguna. Pumapayag ka? Mabuti naman kung ganoon. Mukhang tuwang-tuwa si Chen Hua, hindi naman ako nagmamadali. Hindi pa huli ang lahat para pumunta pagkatapos mong kumain. Umiling si Li Yifan. Ayos lang. Busog pa ako. Director Chen, lead the way. Umiling si Li Yifan. Okay. Nakangiting tumango si Wang Qifen at pinaalalahanan si Li Yifan. Yifan, dumating si Director Chen para imbitahan ka ng personal. Dapat mo siyang tratuhin ng mabuti kapag pupunta ka. Huwag mo siyang pababayaan. Tumango si Li Yifan. Oo, susubukan ko ang lahat. Nalaman na lamang niya kung ano ang kalagayan ng pasyente matapos itong makita. Wala siyang lakas ng loob na magsabi ng marami ngayon. Kung hindi niya ito magamot, nakakahiya. Sa daan, hindi na natiling walang ginagawa si Li Yifan. Tanong niya habang naglalakad, Director Chen, sino ang gustong magpatingin sa doktor? Sumagot si Chen Hua, ang isang matandang kaibigan ko ay may sakit sa loob ng maraming taon. Hindi pa nalaman ng doktor kung anong sakit ito. Hindi malaman kung anong sakit yon. Hindi pwede, di ba? Napakaraming ospital sa Luzhou City, pero hindi pa rin nila alam kung anong sakit yon. Nanlaki ang mga mata ni Li Yifan. Mayroong hindi bababa sa 100 ospital sa Luzhou City, malaki at maliit. Wala talagang isang ospital na makakaalam. Anong uri ng sakit ang kakaiba? Kung nalaman lang ng doktor kung anong klaseng sakit ang mayroon siya, baka matagal na siyang gumaling. Walang magawa si Chen Hua. To tell you the truth, nagpunta siya sa maraming Western hospitals at hindi niya nalaman kung anong klaseng sakit ang mayroon siya. Nakikita ko na naiintindihan mo ang medisina. Sa tingin ko ay posibleng may paraan pa para siya ay mapagaling mo. Kaya hiniling ko sa iyo na subukan ito. Naiintindihan ko, sabi ni Li Yifan. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang mga sintomas ng pasyente? Sumimangot si Chen Hua at nag-isip sandali. Wala siyang espesyal na sintomas. Mukha siyang malusog, nakakain at natutulog, pero laging sumasakit ang mga binti at kasukasuan. Napakasakit. Nagtaka si Li Yifan, rheumatism. Hindi, pumunta siya sa ospital para magpa-check up. Hindi ito rayuma at arthritis, direktang pagtanggi ni Chen Hua. Hindi sumasakit ang kanyang mga binti kapag umuulan. Kung mas maganda ang panahon, mas masakit ito. Hindi mo ba iniisip na ito ay kakaiba? Ang pinakahalatang katangian ng rayuma ay ang pagiging tuyo ng panahon, mas mahirap magkasakit. Pagdating sa tag-ulan, kumikilos ang halumigmig sa mga kasukasuan, na nagpapamanhid ng mga binti at ang sakit hanggang sa mahati. Ang sakit na nakuha ng matandang kaibigan ni Chen Hua ay ganap na kabaligtaran ng rayuma. Walang nangyari sa mga tag-ulan, ngunit kung mas maganda ang panahon, mas masakit ang kanyang mga binti. Tag-araw noon, at madalas na mataas ang araw. Gayunpaman, mahirap isipin kung gaano kasakit ang kanyang katawan. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Li Yifan at bumulong, ang sakit na ito ay talagang kakaiba, ito ay ganap na kabaligtaran ng rayuma at arthritis. Kaya napakaraming ospital ang napuntahan niya ngunit hindi nila malaman kung anong sakit ang kanyang dinaranas. Sige, andito na tayo. Sa harap natin nakatira ang dati kong kaibigan, dinala ni Chen Hua si Li Yifan sa isang magandang lugar. Pumunta siya sa isang residential building at umakyat sa 2 palapag. Pinindot niya ang doorbell ng isa sa mga kwarto. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking nasa 30s. Nagulat siya nang makita niya si Chen Hua. Tito Chen, bakit ka nandito? Teka sandali, parang may mali. Dashwan, nasan ang iyong ama? Nandito ba siya? Nanlilisik ang mga mata ni Chen Hua sa loob. Nagpapahinga siya sa kwarto, sagot ni Tang Dashwan. Bamaling ang mga mata niya kay Li Yifan. Tito Chen, sino siya? Pamangkin mo ba siya? Umubo si Chen Hua at sinabing, huwag kang magsalita ng walang kaparakan. Dalhin mo ako sa iyong ama. Inaasahan niyang pamangkin niya si Li Yifan, pero nasa 50s or 60s na siya.
Paano siya magkakaroon ng pamangkin na nasa early 20s? Hindi ginamit ng lalaking ito ang utak niya kahit nagbibiro. Hehe, hindi ito biro. Tito Chen, masyado kang seryoso. Pinunasan ni Tang Dashwan ang likod ng kanyang ulo at binuksan ang pinto ng nakangiti. Pasok po tito. Tumingin si Chen Hua kay Li Yifan at pumasok sa kwarto. Hindi nag-atubili si Li Yifan at sinundan siya papasok. Isinara ng lalaki ang pinto at sumigaw sa kwarto, Dad. Nandito si Tito Chen. Kaluskus na yabag ang nanggaling sa kwarto. Inalalayan ng isang babae ang isang matandang lalaki at dahan-daang lumabas. Oh, tanda, narito ka. Nakita ng matanda si Chen Hua at nakangiting sinabi. Sumimangot si Chen Hua at medyo sinisisi, Hoy, bakit ka lumabas? Magpahinga ka na lang sa loob. Tinulungan ng babae ang matanda na makaupo sa sofa sa gilid. Nang makaupo ang matanda, hindi masyadong tama ang kanyang ekspresyon. Nang dumampi ang puwete niya sa sofa ay ilang beses na kumaibat ang kalamnan ng pisngi niya na para bang tinitiis niya ang sobrang sakit. Dad, dahan-dahan lang, mahinang sabi ng babae. Lumingon siya para tingnan si Tang Dashwan at sinabing, Dashwan, bilisan mo at buksan mo ang humidifier. Hoy, okay. Tumango si Tang Dashwan at mabilis na binuksan ang humidifier sa silid. Ang buzzing machine ay naglabas ng makapal na hamog, na nagpapataas ng halumigmig ng hangin sa silid. Bahagyang nabawasan ang masakit na ekspresyon ng matanda. Tanda, ang pangit talaga ng katawan mo. Sumimangot si Chen Hua, ngunit nalaman niyang natakpan ng kanyang boses ang huni ng humidifiers. Tinampal ni Tang Dashwan ang kanyang noo at sinabing, Tito Chen, pasensya na po talaga. Medyo maingay ang mga humidifier. Wala yon. Alam din ni Chen Hua ang kalagayan ni Tang Shen. Sa pamamagitan lamang ng pag-on sa mga humidifier maaaring tumaas ang halumigmig ng hangin. Sa halip ay bumuti ang pakiramdam ni Tang Shen. Nagtaas siya ng boses at nagtanong, Tang, kumusta ka nitong ilang araw? Ganoon pa rin, masakit lang sandali. Walang magawa si Tang Shen. Dahil hindi niya malaman kung ano ang sakit nito, maaari na lamang siyang manatili sa bahay at magpahinga. Wala siyang magawa. Mabuti naman kapag umuulan, ngunit kapag sikat na araw, nakaramdam siya ng matinding sakit. Hindi pa nalaman ng ospital. Ni hindi nila alam kung paano ito gagamutin, walang magawang sabi ni Tang Dashwan. Ang kanyang asawang si Huang Zhu, ay sumimangot din at bumantong hininga. Kakaiba talaga ang sakit ni Dad. Marami na kaming nahanap na doktor pero hindi nila ito ma-diagnose. Wala na talaga kaming magagawa. Hindi naman sa walang pera ang pamilya nila. Sa kabaligtaran, ang kanilang pananalapi ay medyo maganda. Hindi malaking bagay para sa kanila ang gumastos ng daan-daang libo para magpatingin sa doktor. Ang susi ay kahit na ang mga doktor ng karamdaman ni Tang Shen ay hindi malaman kung anong uri ng sakit ito. Wala silang mahanap na paraan para magamot ito kahit na gusto nila. Tumingin si Tang Shen kay Chen Hua sa sandaling ito. Mr. Chen, bakit ka bumalik para hanapin ako? Ngumiti si Chen Hua. Sa pagkakataong ito, kukuha ako ng magaling na doktor. Baka mapagaling ka niya. Itinuro niya si Li Yifan, na nasa tabi niya, at tinulak siya pasulong. Naitulak pataas si Li Yifan. Hindi siya nahiya, pero binati siya ng nakangiti. Hello, sir. Sumimangot si Tang Shen at tumingin kay Li Yifan. Maya-maya, nagduda na siya. Doktor ka ba? Hindi makapaniwala si Tang Dashwan at ang kanyang asawa. Mukha siyang kainahinala. Tito Chen, nagkamali ka ba? Napakabata niya. Paano siya naging doktor? Hindi ako nagkakamali. Hindi lang siya isang doktor, kundi isang napakahusay na young divine doctor din. Nakangiting sabi ni Chen Hua. Young divine doctor. Nagkatinginan silang hindi makapaniwala. Kung si Li Yifan ay isang estudyante, maniniwala sila sa kanya. Mukha siyang estudyante, ngunit talagang hindi sila naniniwala na siya ay isang doktor. Lalo na noong sinabi niyang isa siyang divine doctor, walang limitasyon ang kredibilidad ng kanyang mga salita. Tito Chen, baka nagkamali ka. Paano siya naging doktor? Paulit-ulit na umiling si Tang Dashwan. Hindi niya ito pinaniwalaan. Hindi ito pinaniwalaan ni Huang Zhu. Kumunat ang noo niya at sinabing, Tito Chen, alam kong nagbibiro ka, di ba? Oo, tiyak na tinutokso mo kami. Paano magkakaroon ng isang batang divine doctor? Hindi naman sa hindi sila naniniwala kay Chen Hua, sadyang mukhang bata pa si Li Yifan, nasa early 20s pa lang siya.
Kung si Li Yifan ay isang matanda sa edad na 80, tiyak na maniniwala sila na siya ay isang doktor. Nakinig si Li Yifan at hindi nakipagtalo. Alam niyang masyadong mapanlinlang ang kanyang hitsura. Sa larangan ng TCM, mas bata ang tao, mas mahirap paniwalaan na siya ay isang doktor. Dahil nangangailangan ng malaking kaalaman at karanasan ang TCM, mas matanda ito, mas malakas ito, hindi katakataka na maghinala ang iba na hindi siya doktor. Napatingin si Chen Hua sa kanilang dalawa. Sa tingin mo ba mukha akong nagbibiro? Kailan pa ako nagbiro sa'yo? Doktor talaga siya. Gayunpaman, hindi pa rin ito pinaniwalaan ni Tang Shen. Masama ang loob niyang sabi, ikaw na matanda ka, lalo kang nagiging hibang. Ganun pa rin ang dati mong hinahanap na doktor. Ngayon, nakahanap ka ng batang lalaki. Hindi ka ba natatakot na papahirapan mo ako hanggang kamatayan? Iba na sa pagkakataong ito. Napakalakas ng batang Divine Doctor. Nakita na ni Chen Hua ang medikal na kakayahan ni Li Yifan noon, kaya malaki ang tiwala niya kay Li Yifan. Tito Chen, saglit na nag-alinlangan si Tang Dashwan at sinabing, matanda na ang tatay ko, at hindi kayang tiisin ng kanyang katawan ang anumang pagpapahirap. Kailangan mo lang maging mabuti. Huwag mo siyang pakialaman, okay? Tama, marupok ang katawan ni Dad ngayon. Hindi pumayag si Huang Zhu na pagalingin ni Li Yifan si Tang Shen. Mukha siyang seryoso at sinabing, tinawagan na namin si Dr. Zhang. Dapat nandito na siya ngayon. Ano, nakahanap ka na ba ng ibang doktor? Natigilan si Chen Hua. Ipinaliwanag ni Tang Dashwan, oo, masakit ang mga buto ni tatay. Hindi naman tayo basta-basta magagawa, di ba? Habang nagsasalita siya, may kumatok sa pinto. Mabilis na tumakbo si Tang Dashwan sa pinto at tumingin sa peephole. Pagbukas niya ng pinto ay nakita niya ang doktor na nagpa-appointment. Agad siyang ngumiti at sinabing, Dr. Zhang, andito ka na. Pasok ho kayo. Si Dr. Zhang at ang kanyang katulong ay agad na pinapasok sa bahay ni Tang Dashwan. Tai, nandito si Dr. Zhang. Sigaw ni Tang Dashwan kay Tang Shen, na nakaupo sa sofa. Si Dr. Zhang, na nakasuot ng puting Amerikana, ay may pambihirang aura. Malamig niyang nilingan ang buong silid. Nang makita niya si Li Yifan, biglang nagbago ang mukha niya. Bakit ka nandito? Si Li Yifan ay tila hindi naniniwala sa kanyang mga mata. Kumunat ang noo niya na parang hindi makapaniwala. Ikaw, hindi niya inaasahan na ang Dr. Zhang na inimbitahan ni Tang Dashwan at ng kanyang asawa ay si Zhang Cheng, ang inimbitahan ni Wang Qifen na makita si Wang Xiaoji noong araw na yon. Ang sumunod sa kanya ay ang katulong mula noong araw na yon. Ha, Dr. Zhang, magkakilala ba kayo? Tanong ni Tang Dashwan. Malamig na sumangot si Zhang Cheng, puno ng galit ang kanyang mga mata, hindi ko alam. Natigilan si Tang Dashwan. Kung hindi niya kilala, paano magiging ganito kalaki ang reaksyon niya? Halatang kilala nila ang isa't isa. Kung iginiit niya na hindi siya kilala, talagang kawili-wili ang doktor na ito. Sinundot ni Chen Hua ang braso ni Li Yifan at yumuko para magtanong sa mahinang boses, anong nangyayari? Kilala mo siya? Oo, may conflict came. Sumagot si Li Yifan ng ilang salita. Laking gulat niya nang makilala si Zhang Cheng dito. Nang maisip niya ang ginawa ni Zhang Cheng noong araw na yon, napamura siya sa kanyang puso. Agad na naintindihan ni Chen Hua ang ibig niyang sabihin. Sinubukan niyang pakinisin ang mga bagay-bagay. Dr. Zhang, dapat mong gamutin si Tang sa lalong madaling panahon. Oo, mabilis na sinabi ni Huang Zhu, may sakit na naman ang tatay ko. Ni hindi niya mabuksan ang humidifier. Halika at tingnan. Hindi agad tumungo si Zhang Cheng bagkus ay tinitigan niya si Li Yifan. Nandito siya, niyaya mo pa siyang ipagamot ang matanda? Ah, doktor ba talaga siya? Nagulat na tumawag sina Tang Dashwan at Huang Zhu. Akala nila nagbibiro lang si Chen Hua noon, pero sinong nakakaalam na doktor talaga si Li Yifan? Mali ba ang narinig nila? Nagmamadaling paliwanag ni Tang Dashwan, hindi namin siya inimbitahan. Inimbitahan ka lang namin, Dr. Zhang. Bilasan mo at tingnan mo ang tatay ko. Si Zhang Cheng ay labis na hindi nasisiyahan at may malungkot na ekspresyon. Ginagamot ko si Old Master Duan. Lalabas siya. Ano? Nang sabihin niya ito, nagulat ang lahat. Sumimangot si Tang Shen. Dr. Zhang, anong ibig mong sabihin? Wala lang. Ayokong may mga taong nakakainis na nandoon kapag nagpapagamot ako ng mga pasyente.
Hindi itinago ni Zhang Cheng ang kanyang pagkasuklam kay Li Yifan. Mukhang problemado si Tang Dashuan. Dr. Zhang, bisita siya. Hindi nararapat na itaboy ko siya. Masyadong hindi makatwiran ang paghabol sa isang walang kaugnayang bisita. Nang marinig ni Li Yifan ang mga salita ni Zhang Cheng, nanlamig ang kanyang mga mata. Napakakitid ng utak, matako at makasarili ang lalaking ito. Noong araw na yon, lumabas si Zhang Cheng upang makita si Wang Xiaoji. Hindi lamang siya humingi ng random na presyo, ngunit pinuntirya niya rin siya. Matapos turuan ng leksyon ni Zhang Cheng, nagtataglay siya ng sama ng loob sa kanya hanggang ngayon. Ang ganitong uri ng karakter ay talagang nagpalawak ng pananaw ni Li Yifan. Kumunat ang noo ni Chen Hua at medyo nalungkot. Dr. Zhang, inimbitahan ko siya dito. Wala akong pakialam kung anong awayan mo sa kanya, pero kung gusto mo siyang itaboy, mahihirapan ka sa akin. Gustuhin man niyang itaboy ang mga inimbitahan niya, siya pa rin ang magpapalaya sa kanila. Hindi pa ni Zhang Cheng ang pagkakataon na itaboy sila. Humph! Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan ni Zhang Cheng. Napagtanto din niya na medyo sobra ang hiling niya. Sa sandaling iyon, nagsimula siyang gumawa ng sarkastikong pananalita. Ang dahilan kung bakit gusto ko siyang umalis ay upang maiwasan siyang magkaroon ng masamang hangarin. Lihim na matuto ng isang bagay na hindi mo dapat natutunang makapinsala sa iba. Nagdilim ang mukha ni Li Yifan. Hindi pa tapos ang lalaking ito. Tapos ka na bang magsalita? Pumunta ka dito para manggamot ng tao. Kung may problema ka sa akin, sabihin mo sa akin pagkatapos ng trabaho. Kinagat ni Zhang Cheng ang kanyang mga ngipin. Naisip niya kung paano siya pinahiya ni Li Yifan noong araw na yon. Hindi mapigilan ng puso niya ang mag-alab sa galit. Hindi niya napigil ang tumawa ng malamig. Okay, very good. How dare you speak to me with this kind of tone? Bata, lawless ka talaga. Pinatalsik ka na ng People's Hospital. Wala kang magandang memorya, at naglakas loob ka pa. Manluloko ng mga tao kahit saan. Ano? Nagulat ang lahat nang marinig nila ang sinabi ni Zhang Cheng. Si Li Yifan ay talagang pinaalis sa People's Hospital. Nagdilim ang mukha ni Li Yifan. Nang makita niyang binanggit ni Zhang Cheng ang kanyang nakaraan, medyo nakaramdam siya ng inis. Young Divine Doctor, totoo ba talaga ito? Walang ideya si Chen Hua na si Li Yifan ay pinaalis ng People's Hospital. Naguguluhan siya, sa husay ni Li Yifan sa paggagamot, paano magiging handa ang People's Hospital na tanggalin siya? Hindi naman itinanggi ni Li Yifan. Tumango siya at prangkang sinabi, oo totoo nga. Hindi ako hahanap ng dahilan. Pero, hindi ako natanggal dahil hindi maganda ang medical skills ko. Humph! Sinusubukan pa ring makipagtalo. Malamig na sumangot si Zhang Cheng na may pang-aalipusta, tinitigan siya ng masama. Hindi mo sinunod ang pamunuan ng ospital at kumilos laban sa mga alituntunin sa paggagamot sa pasyente. Muntik ka ng magka-medical accident. Ngayon ang lakas ng loob mong sabihin na meron kang medical skills. Intern ka lang. Niwala ka kahit isang sertipiko ng kwalipikasyong medikal. Nang marinig ito ni Li Yifan, hindi siya nahiya o nagalit, at nanunuya siyang sumagot. Kung hindi sapat ang aking mga kasanayang medikal, hindi ba't isa ka lang na basura? Maaari ko bang tanungin kung sino ang nagpagaling sa sakit ni Wang Xiaoji? Ikaw, muntik nang mabulunan si Zhang Cheng. Ang pinakakinaiinisan niya ay ang sakit ni Wang Xiaoji noong araw na yon. Hindi niya ito nagawang pagalingin, ngunit nagawa ni Li Yifan na pagalingin ito. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na napakalubha ng sakit ni Wang Xiaoji. Pinagaling talaga siya ni Li Yifan. Ngayon lang naintindihan ni Chen Hua ang hidwaan nilang dalawa. Narinig niya na madalas na ginagamot ni Zhang Cheng si Wang Xiaoji. Hulaan niya na ang alitan nilang dalawa ay dahil kay Wang Xiaoji. Mabilis siyang tumayo at sinabing, si Wang Xiaoji ay isang mag-aaral ng aking paaralan. Nagkasakit siya ilang taon na ang nakalilipas. Nagpunta siya sa maraming ospital ngunit hindi gumaling. Nabalitaan niyang gusto nilang baguhin ang kanyang mga organo. Ngunit ngayon, ako nakita ko na ang bata ay napakalusog. Iyon ay dahil lamang sa swerte niya. Hindi naniniwala si Zhang Cheng na si Li Yifan ay talagang may napakatalino na mga kasanayang medikal. Nagkataon lang na kaya niyang pagalingin ang pasyente. Tama, nagkataon lang na napagaling niya si Wang Xiaoji, sumang-ayon din ang katulong. Ngumiti si Li Yifan at tumingin sa kanilang dalawa.
Hindi ko ini-expect na kayong dalawang black-hearted na doktor ay magaling pala sa paggawa ng mga kwento. Ang pasyenteng hindi mo kayang gamutin ay pinagaling na ng iba. Hindi ka marunong makumbinsi, pero sa paninirang puri dun ka magaling. Kakaiba ka, anong klaseng doktor ka? Malalim na tumango si Chen Hua. Wala silang kakayahan na gamutin ang pasyente. Kahit anong mangyari, wala silang karapatang manayra ng iba. Ito ay hindi lamang isang problema ng mga medikal na kasanayan, ngunit din ang isang problema ng medikal na etika at karakter. Gayunpaman, kung patuloy silang magtatalo ng ganito, hindi ito matatapos. Mabilis niyang sinubukang ayusin ang mga bagay-bagay. Sige, kayong lahat, tumigil na kayo sa pagtatalo. Kung may alitan man, pumunta at ayusin ang pribado. Ngayon, ginagamot namin si Tang. Oo nga kayong dalawa, huminahon kayo. Ngumiti si Tang Dashwan at sinabing, matagal nang may sakit ang tatay ko. Bilasan mo at gamutin mo ang tatay ko. Galit na pinandilate ni Zhang Cheng si Li Yifan. Upang patunayan na tama ang kanyang sinabi, itinaas niya ang kanyang boses at malakas na sinabi, Elder Tang, kahit na malubha ang iyong sakit, kamakailan lang ay natutunan ko ang isang bagong paraan ng diagnosis. Maaaring hindi matukoy ng iba ang iyong sakit, ngunit talagang i-diagnose ko ito. O, isang bagong paraan ng pag-diagnose? Bahagyang nagulat si Huang Zhu at nagpakita ng pag-asa. Kung gayon bilasan mo at gamutin ang aking ama. Si Tang Shen ay hindi masyadong optimistiko. Kumunat ang noo niya at nagtanong, siguro kung anong kakaibang kasanayang natutunan ni Dr. Zhang ang talagang kapaki-pakinabang. Ang mga taong gumamot sa kanya sa lahat ng mga taon na ito ay nagsabi na mayroong isang paraan upang gamutin siya, ngunit sa huli, walang nag-diagnose kung anong uri ng sakit ang mayroon siya. Marami siyang pagdududa sa mga salita ni Zhang Cheng. Ito ay kapaki-pakinabang. Maaari kong garantiya na ito ay ganap na kapaki-pakinabang. Si Zhang Cheng ay may kumpiyansa ng ngiti sa kanyang mukha. Parang confident siya. Nakangiting tanong niya, bago ang treatment, tanungin muna kita. Ano ang kakaibang nararamdaman mo sa katawan mo? Umiling si Tang Shen at bumantong hininga. Katulad pa rin ng dati. Ang mga kasukasuan ng iyong mga binti at kamay. Hanggat maganda ang panahon, sasakit ito. Hindi man lang masakit ang tag-ulan. Kamakailan lamang, ang sakit ay lalong lumalala. Kaya ko hindi matulog sa gabi. Tinulungan din siya ni Huang Zhu sa tabi at sinabing, sa kwarto sa gabi, bubuksan ko ang mga humidifier para sa aking ama. Noong una, gusto ko siyang lagyan ng ilang basang tuwalya para matakpan ang kanyang mga kasukasuan. Pero nilalamig siya kapag natutulog siya sa gabi, natakot ako na baka hindi kayanin ng kanyang mga buto. Kaya hindi ako naglakas loob na gawin ito. Tama yan. Tumawa si Zhang Cheng at sinabing, kapag natutulog ka, gumamit ka ng basang tuwalya para takpan ang mga kasukasuan mo. Napakadali mong sipon. Mahina ang katawan ng matanda. Magiging mahirap kung nilalamig siya. Dr. Zhang, bilasan mo at i-diagnose ang tatay ko. Medyo naiinip si Tang Dashwan. Sige, tiningnan ni Zhang Cheng ang kanyang assistant. Agad na binuksan ng assistant ang medical kit at kumuha ng stethoscope, tuwalya, cotton yarn, at kung ano-ano pa. Sa ilalim ng tingin ng lahat, hinawakan ni Zhang Cheng ang leather tube. Itinali niya ang kaliwang pulso ni Tang Shen ng mahabang sinulid sa kaliwang pulso. Inilagay niya ang pulso ni Tang Shen sa tuwalya. Pagkatapos, ginamit ni Zhang Cheng ang isang kamay upang hilahin ang sinulid tuwid. Nagsimulang kumalikot ang kabilang kamay niya sa sinulid. Kinalikot ito ni Zhang Cheng ng ilang minuto. Muli niyang hinawakan ang pulso ni Tang Shen, muling kinurot, at hinawakan muli. Tumingin siya sa kaliwa at kanan. Sa wakas, nahawakan na naman niya ang sinulid. Ang kanyang mga daliri ay patuloy na kinakalikot ito. Mahigit 100 ekspresyon ang nagbago sa kanyang mukha sa loob ng ilang minuto. Feel the pulse by hanging silk. Nang makita ni Li Yifan ang mga galaw ni Zhang Cheng, ito ang unang pumasok sa isip niya. Si Zhang Cheng ay patuloy na kinakalikot ang sinulid na nakatali sa pulso ni Tang Shen, tulad ng mga sinaunang imperial physician na nagbibigay sa imperial palace concubines na feel the pulse by hanging silk. Gayunpaman, naramdaman ni Li Yifan na ito ay lubhang kakaiba. Pakiramdam niya ay hindi tama ang galaw ni Zhang Cheng. Ang feel the pulse by hanging silk ay binanggit din sa medical saint scripture. Ang mga maaaring umabot sa antas na ito ng kasanayang medikal ay lahat ay may mataas na antas sa mga kasanayang medikal.
Para naman kay Zhang Cheng, hindi siya ang uri ng doktor na maaaring mag-diagnose ng isang sakit nang hindi hinawakan ang pulso. Makalipas ang mahigit 10 minuto, sa wakas ay itinigil ni Zhang Cheng ang kanyang diagnosis. Nagmamadaling nagtanong si Tang Dashwan, Dr. Zhang, kumusta ito? Ano ang sakit ng aking ama? Matagal na siyang na-diagnose. Sa tingin ko si Dr. Zhang ay alam na ang sagot, tama ba? Tumingin si Tang Shen kay Zhang Cheng na may kaunting pag-asa. Si Zhang Cheng ay mukhang isang divine doctor ngayon lang. Maaaring talagang makita ni Zhang Cheng kung anong uri ng sakit ang dinaranas ni Tang Shen. Inalis ni Zhang Cheng ang mga sinulid, tubo, at iba pang mga bagay. Sumeryoso ang mukha niya at nag-aalangan niyang sinabi, na-diagnose ko na ang iyong sakit, kaya ihanda mo ang iyong sarili. Nang marinig ito, ang mga sulok ng bibig ni Li Yifan ay gamulong sa kakaibang ngiti. Na-diagnose na ni Zhang Cheng ang sakit ni Tang Shen, ngunit gusto pa rin niyang itago ito. Ang Zhang Cheng na ito ay talagang kawili-wili. Tuwang-tuwa sina Tang Dashwan at Huang Zhu. Dr. Zhang, na-diagnose mo ba talaga ang sakit ng tatay ko? Anong klaseng sakit meron siya? Sinasabi na ang mga nakakaalam ng Feel the Pulse by Hanging Silk ay pawang mga eksperto. Pinunasan ni Zhang Cheng ang kanyang lalamunan at sinabing may seryosong ekspresyon, sa aking palagay, ang sakit ni Elder Tang ay malamang na neuroarthritis. Neuroarthritis. Natigilan silang lahat. Nakita ni Zhang Cheng na natigilan sila at natigilan din siya sandali. Ano bang nangyayari sa inyo? Hindi kayo naniniwala sa akin? Sumimangot si Tang Dashwan at mukhang dismayado. Dinala ko ang tatay ko sa maraming ospital. Ang diagnosis ay nagsabi na ito ay arthritis. Ito ay ginagamot ayon sa arthritis. Wala man lang improvement. Noong una ay naisip niya na talagang matutukoy ni Zhang Cheng ang sakit ni Tang Shen. Hindi niya akalain na ma-diagnose pa rin niya ang arthritis sa huli. Rheumatism arthritis ang sinasabi mo. I am talking about nerve arthritis. Iba, nagmamadaling sabi ni Zhang Cheng matapos silang tanungin. Pero hindi arthritis ang sakit ng tatay ko. Napabuntong hininga si Huang Zhu. Alam nating lahat na maraming uri ng arthritis, tulad ng rheumatism arthritis, bone arthritis, gout arthritis, at iba pa. Ngunit nasubukan na natin ang lahat ng paraan upang gamutin ang arthritis sa mga nakaraang taon. Hindi naging epektibo. Kung arthritis lang ang sakit niya, matagal na sana nilang napagaling si Tang Shen. Sinubukan ni Tang Shen ang lahat ng paraan upang gamutin ang arthritis, ngunit wala sa mga ito ang gumana. Pinatunayan nito na ang sakit ni Tang Shen ay hindi arthritis, maging ito man ay rheumatism arthritis o nerve arthritis. Medyo naging pangit ang mukha ni Zhang Cheng. Baka hindi na-diagnose ng ospital. Kinawayan ni Tang Shen ang kanyang kamay bilang pagkadismaya, dahil hindi ito ma-diagnose ni Dr. Zhang, mangyaring bumalik. Siya ay orihinal na may kaunting pag-asa para kay Zhang Cheng, ngunit hindi niya inaasahan na wala siyang kakayahan. Ang eksenang kanina lang ay nagpaisip sa kanya na alam talaga ni Zhang Cheng ang Feel the Pulse by Hanging Silk, ngunit ngayon ay parang si Zhang Cheng ay sadyang ganoon. Nagpapanggap lang siyang misteryoso. Brother Tang, baka ngayon lang ako nagkamali. Subukan ko ulit. Ang isang pagkakamali sa diagnosis ay nagpahiya kay Zhang Cheng. Ayaw niyang sumuko at gustong magpa-diagnose muli. Hindi na kailangan. Please bumalik ka na. Tahimik na tumanggi si Tang Shen. Dahil sa isang maling pagsusuri, nawalan siya ng tiwala kay Zhang Cheng. Tumayo si Zhang Cheng na nakasimangot at umatras sa gilid na may malungkot na mukha. Tulungan mo akong bumalik sa kwarto ko. Hinawakan ni Tang Shen ang gilid ng sofa gamit ang dalawang kamay at pilit na tumayo. Tai, dahan-dahan naman. Mabilis siyang inalalayan ni Huang Zhu at sinabing, mag-ingat ka. Sandali lang. Mabilis na tinawag ni Chen Hua si Tang Shen. Tumingin si Tang Dashwan sa kanya. Tito Chen, ano pa bang gusto mo? Pagod na ang tatay ko, at wala sa kalusugan. Tutulungan ko siyang bumalik sa kwarto niya at mahiga para magpahinga. Kailangan magpahinga ni Elder Tang, hindi pa huli ang lahat para makapagpahinga siya pagkatapos muna siyang gamutin ng Young Divine Doctor. Tinuro ni Chen Hua si Li Yifan na nasa tabi niya. Hindi na kailangan yon. Walang nakitang karamdaman si Dr. Zhang. Sumimangot si Tang Dashwan. Talagang hindi siya naniniwala na may ganoong kakayahan si Li Yifan. Kung tutuusin, masyado siyang bata.
Narinig niya ang sinabi ni Li Yifan at Zhang Cheng kanina lang. Si Li Yifan ay isang estudyante lamang. Intern siya sa People's Hospital. Nagkamali siya at pinaalis sa ospital. Wala man lang siyang doctor qualification certificate. Hindi man lang siya maituturing na isang tunay na doktor. Sa ilalim ng ganoong sitwasyon, hindi mapakali si Tang Dushuan na si Li Yifan ay gamutin si Tang Shen. Hindi pwede si Zhang Cheng, pero hindi ibig sabihin na hindi ko kaya. Kalmado ang boses ni Li Yifan, ngunit puno ng kumpiyansa ang kanyang tono. Napatingin si Tang Shen kay Li Yifan na may pagtataka. Napakabata pa ng binatang ito, paano siya magkakaroon ng ganoong kumpiyansa? Tumawa siya at nagtatakang nagtanong, ginamit lang ni Dr. Zhang ang Feel the Pulse by Hanging Silk, ngunit hindi niya alam kung anong sakit yon. Paano mo ito ma-diagnose? Feel the Pulse by Hanging Silk. Humagalpak ng tawa si Li Yifan. Tinawag si Zhang Cheng na Feel the Pulse by Hanging Silk. Wala pa siyang narinig na Feel the Pulse by Hanging Silk na nangangailangan ng leather tube upang atali sa pulso ng isang tao. Anong pinagtatawanan mo? Biglang nagalit at napahiya si Zhang Cheng. Siyempre tinatawanan kita. Yun na ba yung Feel the Pulse by Hanging Silk na pinagyayabang mo? Isa ka talagang payaso. Hindi sinubukang itago ni Li Yifan ang pangungutya. Naging pula ang mukha ni Zhang Cheng. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at galit na sinabi, kung ang pangalan nito ay hindi Feel the Pulse by Hanging Silk, ano sa palagay mo ang tawag dito? Galit na sigaw ni Zhang Cheng. Tingin mo ba maaari mo lang akong tanungin? Dahil may kaunting kaalaman ka, alam mo ba kung sino ako? Ang talento ay hindi tinutukoy ng edad. Alam mo lang kung paano manghusga ng iba sa kanilang hitsura, tumingin sa kanya si Li Yifan na may halong panghahamak. Nag-aral ka ng Western medicine at naisip mo na ikaw ay isang henyo. Sa palagay mo ba ay isang Chinese na doktor ka pagkatapos matuto ng ilang mga pamamaraan? Dahil alam mo ang Feel the Pulse by Hanging Silk, sabihin mo nga sa akin kung kumusta ang pulso ni Elder Tang. Isang simpleng tanong ang agad na nagpatahimik kay Zhang Cheng. Hindi niya alam kung paano maramdaman ang pulso, at hindi rin niya alam kung ano ang tinatawag na pulso. Nagkunwari siyang tinali ang isang sinulid sa pulso ni Tang Shen upang masuri ito. Ito ay isang pandaraya lamang upang takutin ang mga tao. Gayunpaman, kung ito ay nasa harap ng isang tunay na TCM, madaling masasabi na hindi ito ang Feel the Pulse by Hanging Silk. Huwag na kayong magtalo. Since sabi ni Li Yifan na may kakayahan siyang ma-diagnose ang sakit mo, maaari mo itong subukan, bagamat wala siyang masyadong pag-asa, pinili pa rin ni Tang Shen na hayaan si Li Yifan na gamutin siya. Hindi niya mapabayaan ang magandang hangarin ng dati niyang kaibigan. Huminga ng malalim si Li Yifan at pinakalma ang sarili. Lumakad siya pasulong na may kalmadong mukha, Elder Tang, iunat mo ang iyong pulso. Kukunin ko ang iyong pulso. Sige, anyway, ganun din naman. Malinaw na hindi mataas ang tingin ni Tang Shen kay Li Yifan. Nakita niya ang paraan ng TCM ng maraming beses. Talagang, ito ay ang parehong paraan. Iniunat ni Li Yifan ang tatlong daliri at inilagay ito sa kaliwang pulso ni Tang Shen. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at kinuha ang kanyang pulso. Magaling magpanggap si Li Yifan. Iisipin talaga ng mga taong hindi nakakaalam na isa siyang divine doctor, maaaring magkomento si Zhang Cheng sa bawat galaw at pangungusap ni Li Yifan. Tinuya din ng kanyang assistant, kahit isang malaking ospital ay hindi makakapag-diagnose ng isang sakit. Ang isang lalaking natanggal ay talagang iniisip na siya ay isang divine doctor. Nakakatuwa. Nagiging sarcastic ang dalawa at gustong makita si Li Yifan na magpakatanga sa susunod na segundo. Ngayon lang, masyadong confident si Zhang Cheng bago siya pumunta sa doktor. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya na-diagnose ang sakit ni Elder Tang sa huli at siya ay napahiya. Gusto niyang makabawi sa lahat ng kahihiyan na natanggap niya. Walang pakialam si Li Yifan sa ingay sa paligid. Maya-maya, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. May kumislap na liwanag sa madilim niyang mga mata at sinabi niyang, magagamot. O, paano ito magagamot? Hindi makapaniwala si Tang Shen. Binawi ni Li Yifan ang kanyang kamay. Napakasimple. Isang mangkok ng tubig at isang piraso ng gamot ang makakagawa. Tila narinig ni Zhang Cheng ang pinaka-nakakatawang biro sa mundo. Napag-alitan siya sa kakaibang paraan, nakakapagpagaling ng sakit ang isang piraso ng gamot.
Sa tingin mo ba ang gamot ay isang divine immortal pill? Kaya nitong pagalingin ang lahat ng sakit? Naglakas loob kang magyabang nang hindi mo alam kung anong sakit yon. Ikaw ay isang sinungaling. Seryosohin mo ang sarili mo. Hindi mo ba alam na ikaw ang may pananagutan sa mga mapanlinlang na magdudulot ng kamatayan? Tumayo si Li Yifan, tumalikod, at sumugod sa harapan niya. Itinaas niya ang kanyang paa at sinipa ang tiyan ni Zhang Cheng. Dahil sa kawalan ng bantay, si Zhang Cheng ay pinalipad ng ilang metro ang layo. Napahawak siya sa kanyang tiyan at gumulong-gulong sa lupa, sumisigaw sa sakit. Ikaw ang humihingi nito, sabi ni Li Yifan na may kalmadong ekspresyon. Dr. Zhang, bulalas ng kanyang katulong at sumugod para tulungan siyang makatayo. Pinunasan ni Zhang Cheng ang kanyang mukha, na natatakpan ng dumi. Huminga siya ng malalim at pakiramdam niya ay laglag na ang katawan niya. Pinigilan niya ang kanyang pulang mukha at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sino ka para saktan ako? Magsilbing leksyon sana yan sayo. Tingin mo ba talaga natatakot ako sayo? Hindi man lang siya nilinggan ni Li Yifan, ngunit ngayon lang nakita ni Tang Shen at ng iba pa ang ginawa niya. Nagkaroon na sila ng ganap na bagong pangunawa sa kanya. Hindi tama naman akit ka ng tao, pero understandable naman. Mabilis na lumabas si Chen Hua upang ayusin ang mga bagay-bagay. Ngumiti siya at iniba ang topic, napaisip lang ako sa kung ano ang ibig mong sabihin. Ang isang mangkok ng tubig ang maaaring magpagaling kay Brother Tang. Hindi nagpaliwanag si Li Yifan. Sa halip, naglakad siya papunta kay Chen Hua at bumulong ng ilang salita sa kanyang tainga. Talaga, hindi makapaniwala si Chen Hua. Tumango siya, tumalikod siya at naglakad palabas ng pinto. Wala pang ilang minuto bumalik siya. Hinawakan niya ang isang maliit na kahon sa kanyang kamay at pinasok ito sa kamay ni Tang Dashwan. Dashwan, dalhan mo ako ng isang mangkok ng tubig. Ibigay mo itong gamot sa papa mo. Itinuon ni Tang Dashwan ang kanyang mga mata dito at natigilan. Hindi ba ito propylomidazole? Mapapagaling ba nito ang aking ama? Oo, sinunod ni Chen Hua ang mga tagubili ni Li Yifan at binili ito sa batika sa ibaba. Nagkakahalaga ito sa kanya ng 20 yuan. Napakamot si Tang Dashwan sa likod ng kanyang ulo at mukhang nalilito. Hindi bale na. Hindi ko rin maintindihan. Gagawin ko na lang kung ano ang sinabi nyo. Agad siyang nagsalin ng isang basong tubig mula sa bote ng mainit na tubig at hinaypan ito. Binuksan niya ang maliit na kahon ng papel at kumuha ng isang piraso ng gamot para pakainin si Tang Shen. Hindi nagtagal pagkatapos niyang kainin ng gamot, biglang nagbago ang mukha ni Tang Shen. Tinakpan niya ang tiyan niya at umiyak. Dad, anong nangyari sa'yo? Dad, may sakit ka na naman ba? Hindi naintindihan ni Tang Dashwan at ng kanyang asawa ang sitwasyon. Nang makita nila si Tang Shen na sumisigaw sa sakit habang hawak ang kanyang tiyan, natarante sila. Dahan-daang sinabi ni Li Yifan, ito ay normal. Dalhin mo siya sa banyo. Hinawakan ni Tang Shen ang kanyang tiyan at tumayo mula sa sofa. Nagmamadali siyang pumunta sa banyo. Nagkatinginan sina Tang Dashwan at Huang Zu na may pagkalito. Hindi nila naiintindihan ang nangyari. Nang makarating sila sa pintuan ng banyo, narinig nila ang tunog ng pagdumi. Nadudumi ba siya? Ungol ni Tang Dashwan. Hindi ko alam. Matagal-tagal na rin kasi siyang hindi sumasakit ang tiyan. Nalito si Huang Zu at nakitang kakaiba ito. Makalipas ang mga 5 o 6 na minuto, binuksan ni Tang Shen ang pinto ng banyo at lumabas. Naglakad siya ng may malalaking hakbang na may excitement sa mukha. Wala akong nararamdamang sakit. Hindi na masakit ang mga kasukasuan ko. Ano, Dad, hindi na masakit ang mga paa mo? Talaga, magaling na ba talaga ang mga kasukasuan mo? Ibinuka ni na Tang Dashwan at Huang Zu ang kanilang mga bibig. Ang sakit ni Tang Shen ay gumaling. Oo, sinipa ni Tang Shen ang kanyang mga binti at muling yumuko. Gumawa siya ng ilang stretching at striding movements. Tila napakaliksi ng kanyang mga binti. Hinawakan ni Tang Dashwan ang braso ni Tang Shen at tiningnan ito ng mabuti. Nagtataka siyang tumingin kay Huang Zu. Mukhang magaling na talaga siya. Hindi na nanginginig ang mga paa niya. Tuwang-tuwa si Huang Zu. Inalagaan niya si Tang Shen sa napakaraming taon at alam niya ang sitwasyon ni Tang Shen. Sa tuwing masakit ang mga binti ni Tang Shen, nanginginig ang kanyang mga kalamnan at nanginginig ang kanyang mga binti. Mahihirapan siyang maglakad.
Ngunit ngayon, nang lumakad si Tang Shen, siya ay tulad ng isang normal na tao, naglalakad ng kasing bilis ng paglipad. Sa sandaling ito, si Zhang Cheng at ang kanyang katulong ay natulala na. Nakalimutan nila ang kanilang galit at tinitigan si Tang Shen. Paano ito naging posible? Talaga bang gumaling si Tang Shen pagkatapos uminom ng tableta? Ngunit talagang nakita nila na talagang nakabawi si Tang Shen. Ito ay hindi isang gawa. Pagkatapos ng lahat, bago sila pumunta dito para sa isang konsultasyon, nakita na nila ang mga medikal na record ni Tang Shen. Ang ilan sa mga taong gumamot kay Tang Shen ay kilalang awtoridad sa medical field. Maging ang mga ito ay hindi matukoy ang kanyang karamdaman, lalo pa kung siya ay papagalingan. Napakasarap sa pakiramdam na makalakad ng normal. Tuwang-tuwa si Tang Shen. Tumalon siya sa sobrang saya. Hindi niya matandaan kung kailan siya nakalakad ng normal ng ganito. Napakaraming taon na ang nakalipas. Tuwang-tuwa si Tang Dashwan at ang kanyang asawa kaya napaiyak sila. Nakahinga rin ng maluwag si Chen Hua. Hindi siya binaygo ni Li Yifan. Talagang pinagaling niya si Tang Shen. Pagkaraan ng mahabang panahon, si Tang Shen, na nawala ng malay sa tuwa, ay nagpigil ng kanyang kaligayahan. Tumingin siya kay Li Yifan at sinabing, "Nakakamangha ka talaga. Paano mo nagawa?" Ngumiti si Li Yifan at nagpaliwanag, "Napakakomplikado ng sakit mo, pero napakasimple din. Hindi sumasakit ang mga kasukasuan mo kapag maulan, pero kapag maganda ang panahon, sumasakit. Iisipin ng mga normal na may arthritis ka. Pero ako nalaman ko lang na stable na ang pulso mo, normal na lahat. Ang iyong dibdib, puso, at baga. Sa huli, may narinig akong kakaiba sa pulso mo." May kakaiba? Natigilan si Tang Shen. May dumi ba sa katawan niya? Nalaman ko na ang daloy ng iyong dugo ay minsan mabilis at kung minsan ay mabagal. Ito ay napakakaiba. Ang daloy ng dugo ng mga normal na tao, maliban kung sila ay nag-eehersisyo ng husto, ay medyo stable sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Ngunit ang sa iyo ay hindi. Sa tingin ko ito ay maaaring may isang bagay sa loob ang katawan mo. Nawala na ang sirkulasyon ng dugo sa wakas. Nakita ko na may mga surot sa iyong mga dumi. Tama ba? Nang marinig ang kanyang mga salita, ang iilan sa kanila ay mabilis na tumakbo sa banyo upang tingnan. Oo naman, nakakita sila ng ilang maliliit, halos transparent na mga bugs sa mga dumi. Sila ay makapal na nakaimpake sa mga dumi. Agad na naramdaman ni Tang Shen na manhid ang kanyang anit. Huminga siya ng malalim at sinabing, "Ito ang mga parasito na naging sanhi ng pananakit ng aking mga kasukasuan ng binti." Tumango si Li Yifan. Tama. Ang mga bug na ito ay napakaliit at halos transparent. Nabuhay sila sa pamamagitan ng pagkain ng asukal sa kanilang dugo at pagkain sa tisyo ng kalamnan. Napakahirap i-scan ang mga ito gamit ang X-ray at CT scan sa ospital. Ang iyong mga kasukasuan ay hindi sumasakit dahil sa ulan. Dahil ang air humidity ay mataas, ang dugo ay medyo mababa ang lagkit, kaya ang mga parasito ay nasa isang estado ng hindi aktibo kapag ang panahon ay mabuti, ang temperatura ay mataas, ang hangin ay tuyo, at ang iyong dugo ay medyo malapot kapag tumaas ang asukal sa dugo. Ang mga parasito ay magsisimulang gumalaw at kumain ng asukal sa iyong mga kalamnan at dugo. Matapos pakinggan ang paliwanag ni Li Yifan, napagtanto ng lahat kung ano ang tunay na nangyari. Hindi nakakagulat na hindi malaman ng ospital kung anong sakit yon. Ito ay talagang sanhi ng maliliit na parasites. Actually, hindi naman sa hindi natin malalaman. Nakagawian lang kasi ng mga doktor na gumagamot sa iyo na pumunta sa direksyon ng arthritis dahil iyon ang na-diagnose nila. Hindi nila mahanap ang tunay na dahilan, kaya tinignan ko ito ay dahil minsang nasabi ni Tang Dashwan at ng kanyang asawa ang paraan ng paggamot sa iyong arthritis ay hindi epektibo. At hindi naisip ni Li Yifan na ito ay arthritis sa simula pa lang. Kaya naman inalis niya ang ugali na mapagkamalang arthritis ito. Natagpuan niya ang tunay na sanhi ng sakit. Totoo yan, ngunit Young Divine Doctor, ikaw ay talagang kamangha-mangha. Lubos na hinangaan ni Tang Dashwan si Li Yifan. Gumamit talaga si Li Yifan ng gamot para pagalingin ang isang sakit na hindi kayang gawin ng ibang mga doktor. Nakamamangha. Sabi ko sa'yo, napakagaling ng Young Divine Doctor. Hindi ka naniniwala sa akin. Nakangiting sabi ni Chen Hua. Naniniwala ako sa'yo, kung hindi natin ito nakita ng sarili nating mga mata, hindi tayo maniniwala dito. Bamantong hininga si Tang Dashwan. Tumango din si Huang Zhu, oo.
Bagamat bata pa ang Divine Doctor, talagang first-rate ang kanyang medical skills. Natatakot ako na ang mga dumadating na manggagamot sa malalaking ospital ay walang kakayahan na gawin yon, tama ba? Nadama ni Huang Zhu na ang mga kasanayang medikal ni Li Yifan ay higit na mas mahusay kaysa sa mga dumadating na manggagamot. Ang iba pang dumadating na manggagamot ay na-diagnose na may rheuma o neuroarthritis. Walang sino man sa kanila ang may kakayahang gawin ito. Hindi mapigilan ni Tang Shen ang kanyang pananabik. Hinawakan niya ang kamay ni Li Yifan at nagmamadaling nagpasalamat. Young Divine Doctor, salamat. Hindi ko alam kung paano masusuklian ang iyong dakilang kabaitan. Lumuhad na sana si Tang Shen at yumuko ng mabilis siyang hinayla pabalik ni Li Yifan. Elder Tang, huwag kang ganyan. Isa akong doktor. Ang paggamot sa mga sakit at pagliligtas ng mga tao ay tungkulin ko. Kahit ano pa, kung hindi dahil sa iyo, natatakot akong hindi na ako makalakad ng normal na tao sa buhay ko. Si Tang Shen ay nagsasabi ng totoo. Alam ng Diyos kung gaano kasakit ang kanyang dinanas matapos magkasakit sa loob ng maraming taon. Si Tang Shen ay may sakit sa loob ng maraming taon na siya ay naging manhid na dito. Ni hindi niya alam kung ano ang pakiramdam ng maglakad ng normal. Isang mahinang gintong liwanag ang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo at sumanib sa kamalayan ni Li Yifan. Napangiti si Li Yifan at sinabing, Elder Tang, nakuha mo ang sakit na ito dahil nakakan ka ng maruming itlog ng insekto. Bigyang pansin ang kalinisan ng pagkain sa hinaharap. At ang kahon ng gamot na iyon. Kailangan mong kainin ang lahat, para matiyak na wala kang anumang mga parasito na natitira sa iyong katawan. Makikinig ako sa iyo. Tiyak na bibigyan ko ng pansin ang kalinisan sa hinaharap, hindi alam ni Tang Shen na ang kanyang sakit ay talagang napakasimpleng gamutin. Ito ay isang bagay lamang ng ilang mga pestisidyo. Ito ay nagpahirap sa kanya sa loob ng maraming taon. Sa sandaling ito, mapatla ang mukha ni Zhang Cheng. Nasa bingit na siya ng pagbagsak. Hindi rin naman maipinta ang itsura ng katulong niya. Hindi akalain ni Zhang Cheng at ng kanyang assistant na talagang mapapagaling ni Li Yifan ang sakit ni Tang Shen. Kahit na mayroon silang 1,000 o 10,000 dahilan upang itanggi ito, ang katotohanan ay hindi nila ito maitatanggi kahit na gusto nila. Nakangiting tumingin si Li Yifan kay Zhang Cheng. Dr. Zhang, may sasabihin ka pa ba? Ikaw, huwag kang masyadong magmalaki sa sarili mo. Pulang-pula ang mukha ni Zhang Cheng, at galit na galit siya. Swerte ka lang. Ang swerte ko naman. Saka bakit hindi mo ipakita sa akin ang swerte mo? Ngumisi si Li Yifan. Kahit sa yugtong ito, tumanggi pa rin si Zhang Cheng na aminin ang pagkatalo. Hindi niya talaga kayang magpatalo. Kahit na talagang may kakayahan ka, ano ang silb nito? Isang big shot ang iyong na-offend. Hindi ka maaaring magtrabaho sa alinmang ospital sa Luzhou City. Huwag kang magyabang sa harap ko. Nagngagat ang ngipin ni Zhang Cheng, at ang kanyang tono ay matalas at maasim. Si Li Yifan ay nakasakit ng husto at pinatalsik sa school roll. Walang ospital ang maglalakas loob na dalhin siya. Gaano man kahusay ang kanyang medical skills, kung walang medical certificate, hindi siya maituturing na doktor. Kaya wala kang maipagmamalaki. Problema ko na yon. At hindi mo na yon dapat pakialaman pa. Ngumisi si Li Yifan, ikaw naman, isang kwak na marunong lang maglaro, hindi ka karapat-dapat na maging doktor. Sobrang pula ng mukha ni Zhang Cheng, at galit siyang nagmura, ikaw. Little bastard, pagsisisihan mo ito. Hindi ito pinagsisihan ni Li Yifan. Alam lang niya na si Zhang Cheng ay walang moral na katangian na dapat taglayin ng isang doktor. Naisip lang ni Zhang Cheng kung paano mag-skema laban sa pasyente at kung paano mangikil ng pera sa kanya. Damn it, galit na galit ako. Tara na. Alam ni Zhang Cheng na hindi na siya makakatagal pa, kaya galit niyang pinitik ang manggas at umalis. Hindi maintindihan ni Zhang Cheng kung bakit napakabagal ng big shot na yon. Ipinakalat na niya ang balita tungkol kay Li Yifan, ngunit hindi pa rin kumikilos ang pamilyang Qi. Napakunot ang noo si Tang Shen nang makita niyang tuluyan ng nalaglag sina Li Yifan at Zhang Cheng. Young Divine Doctor, angkop ba ito? Dapat lutisin ng mga kaaway ang kanilang mga salungatan, hindi palalimin ang kanilang hindi pagkakasundo. Kung naging magkaaway silang dalawa, walang masabi kung paano sila mag-aaway sa susunod na magkita sila. Hindi inisip ni Li Yifan na malaking bagay ito. Wala lang. I don't mind. Ginamong noon niya ang anak ni Auntie Wang na si Xiaoji at ilang daang yuan lang ang dala niya.
Si Zhang Cheng ay humingi ng mataas na presyo, at ang bayad sa konsultasyon ay doble. Ang mga taong tulad niya na nilamon ng pera ay hindi karapat-dapat na maging isang doktor. Si Li Yifan ay hindi natakot sa paghihiganti ni Zhang Cheng. Kung siya ay natatakot, hindi sana siya nakipagtalo kay Zhang Cheng sa simula pa lang. Alam ko kung bakit ka target ni Zhang Cheng. Sa tingin ko ay napagaling mo si Xiaoji. Tama ka, napahiya si Zhang Cheng sa kanyang ginawa, kaya ang mga taong tulad niya ay hindi kwalipikadong maging doktor. Agad na nakita ni Chen Hua ang sanhi at bunga. Napangiti si Li Yifan. Elder Tang, Director Chen, kung wala nang iba, aalis muna ako. Sandali lang. Mabilis siyang pinigilan ni Tang Shen at tiningnan ang kanyang anak at manugang na babae. Agad na naglabas si Tang Dashwan ng ilang makapal na stack ng cash, mga 100,000 yuan. Inabot niya ito kay Li Yifan at sinabing, "Munting magic doctor, ito ang bayad sa pagpapagamot para sa tatay ko." Natigilan si Li Yifan at umiling. "Hindi na kailangan, ginawa ko lang ang nararapat. Hindi mo na ako kailangan bayaran pa." "Paano yan? Paanong hindi mo pababayaran ang pagpapagamot?" Ibinigay ni Tang Dashwan ang pera. "Oo, tama lang na magpabayad ka para sa iyong pagpapagamot. Karapat-dapat ka." Sinimulan din siyang hikayati ni Huang Zhu. "Hindi na talaga kailangan. Hindi man lang ako nag-effort. Isa lang ang gamot sa kabuuan." Si Director Chen ang bumili ng gamot. Hindi nang ahas si Li Yifan na kunin ang pera. Pakiramdam niya ay sobra-sobra na ang pera. Gumamit lamang si Li Yifan ng ilang minuto upang masuri ang pulso. "Hindi kailangan ni Li Yifan ng ganoon kalaking pera." Seryosong sabi ni Tang Shen, "Munting magic doctor, huwag mong tanggihan. Nabalitaan ko lang na pinaalis ka ng People's Hospital. Natatakot ako na hindi ka makakahanap ng trabaho. Kung wala kang trabaho, ano ang iyong kinakain at isusuot sa hinaharap? Tanggapin mo na itong kaunting pera." Hindi ito narinig ni Tang Shen nang walang kabuluhan, lalo na nang sabihin ni Zhang Cheng na si Li Yifan ay nakasakit ng isang big shot. Walang ospital ang nang-ahas na tumanggap kay Li Yifan, na lalong ikinabahala ni Tang Shen. Kaya naman nagbigay siya ng dagdag na pera para gumanda ng kaunti ang buhay ni Li Yifan.